Walang information na ibinibigay yung gobyerno to educate the Filipino public kung ano ba talaga yan. And at the same time, lahat ng proseso is very quiet, parang sikreto masyado. Tapos bigla na lang out of the blue, nasa pipeline niya. Nasa pipeline na yan at may implement na at mangyayari na. So sabi ko, ang bilis ah. Kasi 3 months ago, pinag-uusapan pa lang. Ngayon, nasa pipeline na, tapos implementable na. Sabi ko, bakit walang information? Walang educational information sa buong Pilipinas and what it is it really all about? Hindi mo kailangan ng ibang bansa para magtayo niyan sa atin na ang benefit hindi naman sa kanila at ang profit niyan hindi sa kanila. At medyo may sideline story pa kasi nga may military aspect ka na hindi natin alam kung ano ba talaga ang plano ng United States. Prof, good evening. Si MJ po ito. Nabanggit niyo po ang US. Ano po ang masasabi niyo dito po sa PAC Silica Deal na nakatakda pong nasa pipeline na, no? In the works na para po Oo maaprubahan nga ng US at ng Pilipinas. At gaano ito makakaapekto po sa ating pong diplomatikong mga hakbangin para po magkaroon tayo, Prof, ng kumbaga friends to all, enemies to none na mga galaw pagdating po sa ating pong foreign relations, Prof. Wait ha, hinahanap ko kasi yung ano dyan yung tawag nito, yung poster na ginawa about dyan na no to Pax Silica kasi may mga points doon na naka-raise. Ang ano kasi dyan, ang alam ko, the Chinese I think are not happy with that Pax Silica. And also, pero as far, well, that is their perspective. Pero mas concern ako sa Pilipinas kung ano nga ba yung Pax Silica na yan. Ano ang benefit na makukuha mo? Is it really for the Philippines? What is it really all about? Kasi may mga issues na critical dyan. Una, ang allegedly walang renta. Hindi rirentahan ng United States ang area na 4,000 acres of land. First 2 years. Ang tanong ko, why? Bakit hindi rirentahan? Pangatlo, may issue on water. May mga data kasi ano daw para magiging siya technological hub, security economic corridor but much more on technology and AI and ganon. So ngayon may issue din siya ng tinatawag mong water. Data centers consume massive amount of water. So ang tanong, sino ang magpo-provide ng water? Kaninong gastos yan? At paano magkakaroon ng flow? Kasi ang mga data centers, I've been to many data centers in China, in other parts of, in many other countries. Nakita ko na at alam ko kung ano ibig sabihin ng data center. It requires a lot of water and it has to be cool. Cooler dapat ang environment mo para hindi masira ang machines. Kasi data center nga yan. So ngayon ang tanong, may issue of supply of water at saka sino nga ba ang magpo-provide. And tayo nga, may problema nga tayo sa water supply pero pag tinayo mo yan, that's another added water supply na kailangan mong gawin. Pangatlo is yung mining. Mining are natural resources to supply foreign industries. Kasi pag sinabi mong AI technology, kailangan mo ng mga minerals and elements dyan. So mining is an issue. Ibig sabihin, kukunin nila yung natural resources natin, gagamitin ng Amerika for that Pax Silica in whatever industry tatayo nila sa 4,000 acres of land. Ang tanong ko, anong makukuha? Ano ang exchanges natin diyan na kung saan sila ang magbe-benefit at kukunin nila at gagamitin nila ang mineral resources ng Pilipinas or natural resource ng Pilipinas at magkakaroon ka din ng issue of disaster. Kasi natural environment ang well, the possibility na madi-destroy ang natural environment is nandyan. Pangatlo is yung issue ng semiconductors. Dual use of technology. Pag sinabi mong semiconductor, dapat malinaw sa Pilipinas, ano yun? Ano ibig sabihin? Kasi dual ang purpose ng semiconductor. It is for technology that is civilian purposes and may military purposes ka dyan. So ano ba talaga ang issue dyan when you talk about when you talk about the Americans? Kasi ang mga Americans, they also have plans to implement and build ammunition factories in the Philippines. May issue dyan So ano-ano yan? And then safety. Imagine a proposed of 99-year agreement. 99, almost 100 years. Ito yung sinasabi, nasa pipeline na siya. Ano ba talaga ang score dyan? How the Philippines benefit from it? At the same time, paano i-resolve itong mga issues na sinabi ko? On the other hand,
ano ang tingin ng mga karatig na bansa natin tulad ng China, ng ASEAN states, na kung saan ang alam ko, some countries in ASEAN, even leaders and counterparts in ASEAN, I was in an interview earlier with CGTN, I heard I heard a perspective coming from a Malaysian former MP. Sinasabi niya, hindi siya nag-agree dyan sa Pax Silica na yan na itatayo sa Pilipinas. So sabi ko, ibig sabihin, ang perspective coming from our neighbors ay hindi okay on that. Kasi nga, when you talk about semiconductors, na isa sa mga plano ng Amerika, ilalagay, itatayo at magiging manufacturing at maging industry dyan sa Pax Silica area na 4,000 acres. Dalawa nga ang purpose niyan, dual yan. May civilian ka, may military. So ano ang talagang score when it comes to this? So ang daming issue, yet walang information na ibinibigay yung gobyerno to educate the Filipino public kung ano ba talaga yan. And at the same time, lahat ng proseso is very quiet, very parang sikreto masyado, tapos bigla na lang out of the blue, nasa pipeline na yan at may implement na at mangyayari na. So sabi ko, ang bilis Kasi 3 months ago, pinag-uusapan pa lang. Ngayon, nasa pipeline na, tapos implementable na. Sabi ko, bakit walang information? Walang educational information sa buong Pilipinas and what it is it really all about? So yun yung tingin ko dyan. Opo, at Prof, hindi po ba pagdating sa semiconductor naman, nangunguna po tayo, no? Yan yung pangunahin nating produkto, pang-export po. So kumbaga, may kakayanan tayo na ang manguna para rito. Why not tayo ba? Kakayanin ba natin at kailangan pa natin ng tulong? Kasi ito na yung nangunguna nating pang-export, kundi ako nagkakamali, Prof. Export, Yun na nga ang hindi ko maintindihan sa gobyerno natin. We can actually do ourselves and we need investors and we need more financial, financial investment. But we can do it kasi we have the capacity for it. Yun nga sinasabi ko. And even, karamihan ng nagtatrabaho ng mga OFW sa Taiwan, alam mo kung saan sila, karamihan sa kanila, ang OFW natin sa Taiwan, kung saan nagtatrabaho, nasa semiconductor industry. So, sa akin, we can do it, but the problem is yung political will to even consider na dapat maging Pilipinas na yan, maging project na natin yan, maging industry natin yan, na tayo. Hindi mo kailangan ng ibang bansa para magtayo niyan sa atin na ang benefit hindi naman sa kanila at ang profit niyan hindi sa kanila. At medyo may sideline story pa kasi nga may military aspect ka na hindi natin alam kung ano ba talaga ang plano ng United States on that. So, yun ang sinasabi ko. Kaya lang, yan ang problema ng Pilipinas. Kung ano yung tinatawag mong competitive advantage natin, which is, I think, itong area, itong semiconductor industry is one of our competitive advantage. Pero hindi natin nakikita at hindi natin minamaximize, hindi natin binibigyan ng pondo or attention or even, due course. Yun yung problema Kaya, well, yun ang problema ng Pilipinas. Matagal Opo. na.